Gulong-gulo yung utak ko ngayon at hindi ko malaman kung ano yung gagawin ko. Kakapanganak ko pa lang last year at ang panganay ko ay mag-iisang taon pa lang ngayon. Pareho kaming may trabaho ng asawa ko pero hindi naman kalakihan ng sahod. Ang dami rin naming binabayarang utang. Kami rin ang sumusuporta sa mga magulang namin kaya gustong-gusto namin na matapos lahat ng bayarin. Nakaplano ng lahat ang apply namin abroad at bigla na lang akong nabuntis. Sobrang iyak ko at sobrang nagulat ako nang nagpiti ako tapos positive. Nagpipilis naman ako pero siguro meron lang din akong nakalimutan. At withdrawal din naman ang asawa ko kaya hindi ako makapaniwala na nabuntis ako. Sira lahat ng plano namin at hindi pa namin kayang mag-anak ulit. Kaya ang ginawa ko, ininuman ko ng gamot pampadugo at mga herbal na pampalaglag. Kaso hindi talaga umepekto, hindi rin ako dinugo. Sobrang stress ako kasi wala naman kaming ipon at hindi pa rin namin kayang i-provide lahat sa anak namin. Inutang pa naming lahat ang ginastos namin sa pag-a-apply sa trabaho pa ibang bansa at sa mga taong nangako kaming babayaran namin pagdating namin doon. Sa ngayon kahit isa wala pang nakakaalam sa pamilya namin at kahit sa mga kaibigan ko. Nagugulahan ako kung dapat ko bang ikip si baby or ipagpatuloy ko ang pagpapalaglag. Please don't judge kasi napakahirap ng ganitong sitwasyon. Kaya kailangan ko ng payo. Takot ako na baka may depekto na rin ang baby ko dahil sa mga nainom ko pero takot din akong ipalaglag dahil inuusig ako ng konsensya ko. Sinisisi ko ang sarili ko sa katangahan at sa kairesponsablehan namin. Mamilan salamat po sa pagbasa nyo. Kailangan ko lang talaga ng advice. Ang hirap lang talaga kasi maselan akong magbuntis. Pati ayoko na kasing maranasan ulit ang hirap at ang sakit sa panganganak. Please lang kailangan ko ng payo at huwag nyo po sana akong husgahan. From our letter sender, Laila ng Alabang. Ikaw na rin yung nagsasabi na nagpipilis ka, nagwi-withdrawal kayo ng asawa mo pero nabuntis ka pa rin. Ibig sabihin, para sa'yo talaga yung batang yan. Hindi solusyon ng pagpapalaglag, maraming gustong magkaanak pero hindi nabibigyan. Tapos ipapalaglag mo lang habang buhay mo yung pagsisisihan. Kung sakali na malaglag man yan at guminhawa yung buhay nyo mag-asawa, hanggang pagpikit mo or pagtanda mo, maaalala mo yan. Buhay ng anak mo kapalit ng pangarap nyo, mag-isip-isip ka. Ayaw mong i-judge pero parang hinusgahan mo na yung buhay ng bata na hindi dapat siyang mabuhay dahil takot ka sa maraming bagay na napaka-unfair naman yata nun. Kaya ka ganyang nagpapanik kasi ang nasa isip mo ay magiging pabigat sa'yo ang bata. Kaya nakakapag-isip ka ng hindi tama. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Napaka-selfish ng rason mo. May trabaho naman kayong mag-asawa, diba? At kahit pa sabihin na gaano pakalit ang sweldo nyo, hindi rason yun para tanggalin mo ang buhay na nasa loob ng tiyan mo. Kung ang mga dalagang ina nga ay kinakayang buhayin ng mga anak nila, ikaw pa kaya na may katuwang sa buhay? Baka siguro hudyat na yan na hindi mo na kayo matuloy mag-abroad. Alam mo, dapat ka talagang i-judge. Kasi napaka-selfish ng rason mo. Naisip mo ba na kung ilang mag-asawa ang nahihirapang magkaanak pero ikaw napaka-bless mo? Ipanatag mo muna yung isip mo bago ka mag-decide. Huwag kang ura-urada. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Mamaya lumabas yung anak mo na may depekto sa tingin mo hindi ka gagastos. Kung lumabas man yan na mahina ang puso or kung ano man, dadalhin mo yan forever yung kagagahan mo dahil baka maghirap yung anak mo habang nabubuhay siya. Huwag mong ituring na panira sa plano yung batang yung nasa tiyan mo pa lang. Unfair yun para sa kanya dahil una sa lahat wala naman siyang kasalanan. Ituloy mo na yung second baby nyo. Malay mo yung batang yan pala na pinagdadamutan mo ng buhay, yan pala yung magpapasok sa inyo ng swerte. Hindi maitatama ng pagkakamali ng isa pang pagkakamali. At lalong hindi solusyon ang pagpapalaglag. Pero pwede mong gawing solusyon ang pagiging responsableng tao at magulang.